Kidney failure stage 4. Kung hindi siya makakakuha ng transplant sa loob ng ilang buwan? I'm sorry, Miss Montero. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay kalmado, profesional, at walang anumang emosyon. Para itong isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang itinarak sa dibdib ni Larissa. Nabitawan niya ang hawak na lumang basahan. Bumagsak ito sa sementadong sahig ng talyer na halos walang tunog. Natulala siya. Ang ingay ng mga sasakyan mula sa labas, ang amoy ng langis at grasa na kinalakihan na niya, ang init ng hapon na tumatagos sa yero nilang bubong, lahat ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Malakas, mabilis, parang isang makinang gustong kumawala sa loob ng kanyang katawan. Miss Montero, nariyan ka pa ba? Pumikit ng mariin si Larissa. Oo po, Doc. Narinig ko po. Ihanda niyo na ang mga kailangan. Malaki ang magagastos sa operasyon at sa post-surgery care. Tatawag kami ulit para sa schedule ng dialysis. Hindi na niya narinig ang mga huling sinabi ng doktor. Ang mga salitang malaki ang magagastos ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, pera. Kailangan nila ng pera na wala sila. Ibinaba niya ang cellphone, napayuko si Larissa at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na puno ng grasa. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya lang itong dumaloy. Isang mainit na patak ng katotohanan sa malamig niyang balat. Iginala niya ang kanyang paningin sa maliit na talyer. Ito ang mundo niya. Ito ang kaharian na ipinamana ng kanyang lolo. Bawat sulok ay may alaala. Ang mga lumang poster ng mga sasakyan sa pader. Ang mga gamit na nakasabit ng maayos, ang amoy na nagsasabing ligtas siya rito. Ngunit ngayon, ang kahariang ito ay parang isang kulungan ng kahirapan. Naalala niya ang mga salita ng kanyang lolo noong bata pa siya. Makinig ka, apo. Sabi nito habang nakapatong ang maliit niyang kamay sa ibabaw ng makina ng isang kotse. Ang bawat makina ay may sariling puso, may sariling kwento. Hindi mo lang ito inaayos, kinakausap mo, pinapakinggan mo. At natuto siyang makinig. Naririnig niya ang bawat maliit na tunog, ang bawat kakaibang ugong, ang bawat senyales na may mali. Para sa kanya, ang mga makina ay hindi lang bakal. Mga buhay sila na nagtitiwala sa kanya. Pero anong silbi ng talento niya kung ang sarili niyang ama ay unti-unti nang namamatay? Hindi niya maririnig ang sakit sa mga bato nito. Hindi niya ito kayang ayusin gamit ang kanyang mga kamay. Dumapo ang tingin niya sa isang sobre sa ibabaw ng lamesa. Kulay pula, galing sa bangko. Final notice. Ano man ang araw mula ngayon ay kukunin na sa kanila ang talyer, ang bahay, ang lahat. Sa tabi ng sobre, nandoon si Diego, ang pinsan niyang 13 anyos. Seryosong nakatutok sa luma nitong notebook. Ang mga daliri ay mabilis na tumitipa sa keyboard. Siya na lang ang natitirang pamilya nila bukod sa kanyang ama. Isang batang henyo na ang mundo ay umiikot sa mga numero at code. Isang mundong hindi naiintindihan ni Larissa. Ate, okay ka lang? Tanong ni Diego. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Tumango lang si Larissa, kahit alam niyang hindi iyon totoo. Paano siya magiging okay? Ang kanyang ama ay may taning na ang buhay. Ang kanilang tahanan ay malapit nang mawala. Isang malalim na desperasyon ang gumapang sa kanyang dibdib, malamig at mabigat. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Kailangan ko ng pera. Ngayon na. At sa gitna ng kadilimang yon, isang pangalan ang sumagi sa kanyang isipan. Isang lugar na parang alamat sa mga mekanikong tulad niya. Isang lugar para sa mga mayayaman, sa mga makapangyarihan. Novartek. Ang ospital ng mga supercar. Ang talyer kung saan ang isang tornilyo
ay nagkakahalaga ng kanyang buong kita sa isang buwan. Isang lugar na hindi para sa mga tulad niya, pero wala na siyang pagpipilian. Tumayo si Larissa, kumuha siya ng basahan at marahas na pinunasan ng grasa sa kanyang muka at mga braso. Hinubad niya ang kanyang maruming overall at isinuot ang luma niyang jacket. Ang bawat kilos niya ay mabilis, puno ng isang desisyon na ipinanganak mula sa kawalan ng pag-asa. "Bantayan mo ang bahay, Diego," sabi niya. Ang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. "May pupuntahan lang ako." Tumingin sa kanya si Diego sa unang pagkakataon. Nakita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata. Tumango ito. "Mag-ingat ka, ate." Hindi na lumingon si Larissa. Naglakad siya palabas ng talyer, palayo sa mundong kilala niya, patungo sa isang lugar na maaaring magligtas sa kanila o tuluyang dumurog sa kanyang pagkatao. Ilang sandali pa, nakatayo na siya sa harap ng isang naglalakihang gusali na gawa sa salamin at bakal. Malinis, makintab, tahimik. Ang pangalang Novartek ay nakaukit sa pilak na mga letra sa itaas. Ibang-iba sa maingay at magulong mundo na kanyang pinanggalingan. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Itinulak niya ang mabigat na pintong salamin at pumasok sa loob. Ang bumungad sa kanya ay isang lugar na mas mukhang luxury car showroom kaysa talyer. Ang sahig ay puting-puti at sobrang kintab na kaya niyang makita ang kanyang refleksyon. Isang babaeng gusgusin, suot ang mga lumang damit, at may bahid pa rin ng grasa sa ilalim ng kanyang mga kuko. Isang lalaking nakaunipormeng puti at may matikas na tindig ang agad na sumalubong sa kanya. Ang nameplate nito ay nagsasabing, "Felipe Ramos, Manager." Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, at ang mga mata nito ay puno ng pagtataka na may halong pandidiri. Ngumiti ito ng mapakla. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Naliligaw ka yata, miss. Hindi ito basurahan." Ang mga salita ni Felipe Ramos ay parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa sa gutom na nararamdaman niya. Mas mabigat pa sa mga problemang pasan niya. Sa isang iglap, gusto niyang tumalikod at tumakbo. Gusto niyang bumalik sa pamilyar na amoy ng kanilang talyer, kahit pa ito'y malapit nang mawala sa kanila. Napayuko siya, napatingin sa marumi niyang sapatos na hindi bagay sa makintab na sahig. Ang lahat ng lakas ng loob na inipon niya para makarating dito ay biglang naglaho. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng ibang mga mekaniko sa paligid, mga lalaking malinis ang uniforme, profesional. At siya, isa lang siyang basahan na napadpad sa isang palasyo. "Pasensya na po sa abala," bulong niya, handa nang umalis. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. "Ate!" Napalingon si Larissa. Nakatayo malapit sa pintuan si Diego. Mahigpit ang hawak sa strap ng kanyang lumang backpack. Sumunod pala ito sa kanya. Sa mga mata ng bata ay wala siyang nakitang panghuhusga. Tanging pag-aalala at isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Larissa mula sa ibang tao. Tiwala. Hindi pinansin ni Felipe ang bata. Itinuon niya ang kanyang atensyon kay Larissa, halatang naiinip na. "Kung wala kang kailangan, umalis ka na. Marami kaming ginagawa dito." Muling yumuko si Larissa, ngunit sa pagkakataong ito, lumapit si Diego sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Kaya mong marinig ang sinasabi ng makina, ate." Bulong nito, sapat lang para marinig niya. Tulad ng turo ni Lolo. Ang mga salitang yon ay parang isang spark sa isang madilim na silid. Ang alaala ng kanyang lolo, ang kanyang talento, ang nag-iisang bagay na walang sino man ang makakakuha sa kanya. Itinaas ni Larissa ang kanyang ulo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang apoy. Tumingin siya ng diretso kay Felipe. "Kailangan ko ng trabaho,"
sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Kahit anong trabaho, magaling ako sa makina. Mas magaling kaysa sa inaakala ninyo. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Felipe, mapakla at puno ng pang-iinsulto. Sumunod na rin sa pagtawa ang ilan sa mga mekaniko. Magaling! Ulit ni Felipe. Dahan-dahang lumalakad paikot sa kanya na parang isang hayop na pinag-aaralan ang kanyang biktima. Ang mga mekaniko ko dito ay nag-aral sa pinakamagagaling na eskwelahan sa buong mundo. May mga sertipikasyon sila na hindi mo kayang bigkasin. At ikaw? Huminto ito sa harap niya. Saan ka galing? Sa talyer sa kanto na nag-aayos ng mga tricycle? Kumuyom ang mga palad ni Larissa. Subukan ninyo ako. Ang hamon sa boses niya ay nagpatigil kay Felipe. Tila nagulat ito sa biglaang pagbabago ng kanyang paninindigan. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ng manager. Isang ideya. Isang malupit na ideya. Ngumiti si Felipe. Sige, gusto mo ng pagsubok? Itinuro niya ang isang dambuhalang sasakyan sa gitna ng talyer, isang itim na Hypertruck Nova Bold. Mas mukha itong isang tangkek kaysa sa isang sasakyan. Ang itsura nito ay nakakatakot, makapangyarihan. Ang halimaw na yan, sabi ni Felipe. Ang boses ay malakas para marinig ng lahat. 4 milyong dolyar. Bigla na lang ayaw umandar. Sinubukan na ng pinakamagagaling kong tao, pero hindi nila mahanap ang problema. Lumingon ito pabalik kay Larissa. Ang nangiti ay mas lumawak. 6 na oras. Bibigyan kita ng 6 na oras para ayusin yan. Narinig ni Larissa ang mga bulungan. 6 na oras para sa isang problemang hindi mahanap ng mga eksperto? Imposible. Kung magawa mo, patuloy ni Felipe, tatanggapin kita. Dito mismo, ngayon din. Isang sandali ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Larissa. Ngunit agad din itong pinatay nang sumunod na sinabi ng manager. Pero kung hindi mo magawa, inilapit ni Felipe ang kanyang muka. Luluhod ka dito sa gitna ng talyer at hihingi ka ng tawad sa aming lahat dahil sinayang mo ang aming oras. Ang buong lugar ay napuno ng tawanan. Isang alon ng pangungutya na halos magpabuwal sa kanya. Ito ay hindi isang pagsubok. Ito ay isang palabas. Isang pampublikong pagpapahiya. Tumingin siya kay Diego. Nakita niya ang galit sa mukha ng bata. Ngunit nakita rin niya ang hindi natitinag na paniniwala nito sa kanya. Huminga ng malalim si Larissa. Inangat niya ang kanyang baba. Tinantanggap ko. Natahimik ang lahat. Maging si Felipe ay natigilan. Walang nagsalita habang nga naglalakad si Larissa patungo sa Hypertruck. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Pagdating niya sa tabi ng dambuhalang makina, ipinatong niya ang kanyang kamay sa malamig na bakal nito. Pumikit siya. Sinubukan niyang pakinggan. Sinubukan niyang alalahanin ang turo ng kanyang lolo. Ngunit ang naririnig lang niya ay ang halakhak ni Felipe sa kanyang isipan, ang tibok ng kanyang puso na puno ng kaba, at ang mga bulungan ng mga taong naghihintay sa kanyang pagbagsak. Binuksan niya ang hood ng makina. Isang napakakomplikadong sistema ng mga tubo, kable, at bakal ang bumungad sa kanya. Nagsimula siya sa pinakapangunahing mga bagay. Sinuri niya ang cooling system. Perpekto. Sinuri niya ang fuel injection. Walang problema. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Pawis na siya. Bawat minuto ay parang 1 oras. Ang bawat pagkabigo na mahanap ang sira ay parang isang dagok. Naramdaman niyang may tumayo sa kanyang likuran. 4 na oras na lang, sabi ng pamilyar na boses ni Felipe, puno ng panunuya. Baka gusto mo nang mag-ensayong lumuhod? Ang mga salitang mag-ensayong lumuhod ay umikot-ikot sa isipan ni Larissa na parang lason. Napakagatlabi siya para pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat segundo na lumilipas sa orasan sa pader ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. 4 na oras.
Paano niya gagawin ang imposible? Halos masuri na niya ang lahat ng posibleng dahilan. Napasandal siya sa malamig na bakal ng hypertruck, pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang mga mata ni Felipe ay nakatutok sa kanya, nag-aabang. Ang mga mata ng ibang mekaniko ay puno ng awa at panunuya. Pakiramdam niya ay isa siyang gladiator sa isang arena, nag-iisa at walang kalaban-laban. Napapikit siya. Ama! Diego! Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang mahinang panginginig na halos hindi niya naramdaman. Sino naman ang tatawag sa ganitong oras? Sa una, binaliwala niya ito. Ngunit muli itong nag-vibrate. Isang text message. Maingat niyang kinuha ang cellphone. Itinatago ito mula sa paningin ng iba. Isang mensahe mula kay Diego. Napakunot ang kanyang noo. Anong kailangan ng pinsan niya? Binuksan niya ang mensahe. Hindi ito mga salita. Isa itong file. Isang imahe na may komplikadong mga linya at simbolo. Nang laki ang mga mata ni Larissa. Ito ay isang technical schematic. Ang buong blueprint ng Nova 12 engine. Paano? Saan nakuha ni Diego ito? Ang mga ganitong dokumento ay top secret. Imposibleng makuha sa labas ng kumpanya. Ngunit wala siyang panahon para magtanong. Nawala ang lahat ng ingay. Nawala ang mga mapanuring tingin. Nawala ang presyo ng oras. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang mga linya sa screen ng kanyang cellphone. Para sa kanya, hindi lang ito isang drawing. Isa itong mapa. Isang mapa na magtuturo sa kanya kung saan nakatago ang kayamanan o sa kasong ito, ang problema. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata. Sinusundan ang bawat circuit, bawat koneksyon. At doon, sa isang sulok ng diagram, sa isang lugar na napakalalim at napakaliblib sa loob ng makina, nakakita siya ng isang maliit na component na hindi niya pa nasusuri. Isang auxiliary power control module. Iyon na yun. Nararamdaman na niya. Ngunit paano niya ito makikita? Ang lokasyon nito sa diagram ay nasa likod ng main engine block. Isang lugar na halos imposibleng maabot nang hindi binabaklas ang kalahati ng makina. Isang trabahong aabuti ng ilang araw, hindi ilang oras, ngunit hindi siya sumuko. Nag-isip siya. Ginamit niya ang natutunan niya sa talyer ng kanyang lolo. Kung hindi kaya ng lakas, daanin sa diskarte. May nakita siyang maliit na dental mirror sa kanyang toolkit. Isang gamit na madalas niyang ginagamit para silipin ang mga tagong turnilyo. Kumuha rin siya ng isang maliit na penlight. Gamit ang kanyang cellphone bilang gabay, ipinasok niya ang kanyang kamay sa isang masikip na espasyo sa gilid ng makina. Ang init ay kumakapit sa kanyang balat. Maingat niyang ipinuwesto ang salamin sa isang anggulo. Pagkatapos, itinutok niya ang ilaw ng penlight dito. Ang refleksyon sa salamin ay nagbigay sa kanya ng isang malabong imahe ng lugar na nasa likod ng engine block. Inikot-ikot niya ito. At doon, nakita niya isang maliit na itim na kahon, hindi mas malaki sa kanyang hinlalaki. Ang auxiliary power control module. At sa isa sa mga connector pin nito, may mali. Inilapit pa niya ang salamin. Hindi ito simpleng dumi o kalawang, isang maliit na itim na marka. Isang sunog, pero hindi ito ordinaryong sunog na dulot ng short circuit. Ito ay maliit. Perpekto ang pagkakabilog at nasa pinakababa ng pin na parang sinadyang pasuin ng isang bagay na napakainit at napakatulis. Parang peklat na iniwan ng isang karayom na pinainit sa apoy. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Larissa sa kabila ng init ng makina. Hindi ito aksidente. Sabi ng isang boses sa kanyang isipan, ang isang short circuit ay mag-iiwan ng mas malaking marka, mas magulong sunog. At ang lokasyon nito, imposibleng tamaan ng kahit ano nang hindi sinasadya. Ang sino mang gumawa nito ay alam na alam kung ano ang kanyang ginagawa. Alam niya ang eksaktong lokasyon ng module na ito na
kahit ang mga senior mechanic ay maaring hindi kabisado. Ito ay sabotahe. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay mula sa makina. Tumayo siya ng tuwid, hindi na iniinda ang pagod. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang lamig, isang nakakakilabot na pagkaunawa. Ang pagsubok na ito ay hindi lang basta pagsubok, isa itong bitag, at siya ang ginamit na pain. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa makina. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa bawat mukha sa loob ng talyer, mga mekanikong nagbubulungan. Si Diego na nag-aalala sa malayo, hanggang sa huminto ito sa isang tao. Si Felipe Ramos. Nakatayo ito na parang isang hari. Nakahalukip-kip. May isang mapanuyang ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Naramdaman ni Larissa ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Sinadya to. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng paligid. May sumabotahe sa sasakyan na to. Mula sa loob ng kanyang opisina na may dingding na salamin, pinapanood ni Felipe Ramos ang bawat kilos ni Larissa Montero. Ang kanyang opisina ay nasa itaas ng talyer na nagbibigay sa kanya ng perpektong tanawin ng lahat ng nangyayari sa ibaba. Para siyang isang Diyos na nakatingin mula sa kanyang sariling Olympus. Nakakunot ang kanyang noo. Nawala na ang mapanuyang ngiti sa kanyang labi. Napalitan ito ng isang ekspresyon ng pag-aalala na pilit niyang itinatago. Sa simula, ang lahat ay ayon sa plano. Ang pagdating ng babaeng gusgusin, ang kanyang paunang takot, ang pagtawa ng kanyang mga tauhan, ang imposibleng hamon. Lahat ay perpektong sangkap para sa isang leksyon. Isang leksyon na dapat matutunan ng lahat, na ang mga katulad ni Larissa ay hindi nabibilang sa mundo niya. Ngunit may mali. May nagbago. Nakita niya kung paano nagbago ang tindig ng babae. Mula sa pagiging isang tupang takot, bigla itong naging isang leon na handang lumaban. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, isang determinasyon na hindi niya inaasahan. Napasandal si Felipe sa kanyang upuang gawa sa mamahaling katad. Iminasahe niya ang kanyang sentido. Hindi niya gustong aminin kahit sa sarili niya, pero may isang bahagi sa kanya na humahanga sa babae. Ang paraan ng paggamit nito sa mga simpleng gamit, ang kanyang focus sa gitna ng matinding pressure. Nakikita niya sa babae ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang mga mekanikong may diploma. Isang purong, likas na talento. At iyon ang lalong nagpagalit sa kanya dahil naaalala niya ang isa pang taong may ganoong klaseng talento. Isang taong pinagkatiwalaan niya. Si Marcos Sandoval, ang dating chief engineer. Ang kanyang mentor. Isang mapait na alaala ang bumalik sa kanya. Isang taon na ang nakalipas. Isang malaking proyekto, isang maliit na pagkakamali sa sistema ng preno ng isang prototype. Si Marco ang nagdisenyo nito, ngunit sa huli, sa kanya ibinintang ang lahat. Human error on your part, Felipe. Sabi ni Marco sa harap ng board. Ang mga mata ay puno ng pekeng awa. Muntik na siyang matanggal sa trabaho. Simula noon, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling magtitiwala sa kahit sinong hindi beripikado. Kailangan malinis ang record. Kailangan perpekto ang background. Walang puwang para sa mga galing sa kung saan-saan lang. Ang pagsubok na ito kay Larissa ay hindi lang para sa babae. Para rin ito sa kanya. Isang paraan upang patunayan sa sarili na tama ang kanyang paninindigan. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya si Larissa, isang nakakabahalang pagdududa ang nagsimulang sumibol sa kanyang isipan. Ang sira ng hypertruck. Sobrang misteryoso, sobrang perpekto ng pagkakagawa. Parang signature move ng isang dalubhasa. Parang signature move ni Marco. Tumayo si Felipe at lumapit sa kanyang computer. Sa ilang mabilis na pag-click, binuksan niya ang access sa mga security camera mula kagabi.
Pinabilis niya ang playback. Walang kakaiba. Mga security guard na nag-iikot, mga janitor na naglilinis. Hanggang sa isang anino ang nahagip ng kanyang mata. Itinigil niya ang video. Pinalaki niya ang imahe. Isang lalaki, nakatalikod, nakasuot ng maintenance uniform. Ngunit pamilyar ang tindig nito. Pamilyar ang paraan nito ng paglakad. Si Marco. Naramdaman ni Felipe ang panlalamig ng kanyang dugo. Narito si Marco kagabi, malapit sa hypertruck. Ngunit wala itong malinaw na ginagawa. Walang ebidensya. Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na nakapagpatindig ng kanyang mga balahibo. Chairman Arthur Diniz. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Yes, sir? How's my little test going, Ramos? Ang boses ng matanda ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Alam ni Felipe na alam ng chairman ang lahat ng nangyayari sa kumpanya. Everything is under control, sir, sagot ni Felipe. Pilit pinapakalma ang sarili. The girl is about to give up. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang mahinang tawa. Is she now? We'll see about that. Click. Ibinaba ng chairman ang tawag. Napatingin si Felipe pabalik sa salamin, pababa sa talyer. Sakto sa oras upang makita ang isa pang bagay na lalong nagpakaba sa kanya. Nakita niya ang paglabas ng cellphone ni Larissa. Nakita niya ang pagliwanag ng screen nito at nakita niya ang isang tingin sa mga mata ng babae na hindi niya maintindihan. Isang tingin ng pagkatuklas. Kasabay nito, isang alert ang lumabas sa kanyang computer screen. Warning: Unauthorized access detected in the internal server. Source: Unregistered device. Nanlaki ang mga mata ni Felipe. May nag-hack sa sistema nila. At sa ibaba ng talyer, nakita niyang itinaas ni Larissa ang kanyang ulo. Ang mga mata nito, sa unang pagkakataon, ay tumingin pa itaas. Direkta sa kanyang opisina. Direkta sa kanya. At sa mga matang iyon, wala nang takot. Ang nandoon ay isang akusasyon. Tila bumagal ang pag-ikot ng mundo. Ang mga bulungan sa paligid, ang walang tigil na pagtakbo ng orasan, lahat ay naglaho sa pandinig ni Larissa. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Felipe Ramos mula sa kanyang opisina sa itaas. At sa likod ng salamin, nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Alam na niya. O kung hindi man, naghihinala na ito. Kasabay nito, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang panibagong mensahe mula kay Diego, kasunod ng naunang blueprint. Ate, may nakita pa ako. Mga email tungkol sa sabotahe mula sa computer ng dating engineer. Si Marcos Sandoval. Kinilabutan si Larissa. Ang kanyang hinala ay totoo. At ngayon, may ebidensya sila. Ebidensya na nakuha sa paraang ilegal. Ang bigat ng sitwasyon ay biglang dumagan sa kanya. Hindi na ito simpleng pagsubok para makakuha ng trabaho. Hindi na ito tungkol sa pag-aayos lang ng isang sirang makina. Mas malaki ang nakataya ngayon. Ang reputasyon ng Novartec, ang seguridad ng buong kumpanya, at ang kaligtasan nilang magpinsan kung isisiwalat niya ang nalaman. Aaminin din niyang nag-hack sila sa sistema ng kumpanya, isang krimen na maaaring magdala sa kanila sa kulungan. Kung mananahimik siya, hahayaan niyang makalusot ang tunay na may kasalanan at siya pa rin ang mapapahiyang talunan sa harap ng lahat. Napatingin siya kay Diego na nakatayo pa rin sa di kalayuan. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng tanong. Nakita ni Larissa ang takot sa mukha ng bata, ngunit nakita rin niya ang tapang nito. Ginawa ni Diego ang lahat ng ito para sa kanya, para sa kanilang pamilya. Hindi niya ito maaaring biguin. Kailangan niyang gumawa ng desisyon at kailangan niya itong gawin ngayon. Nag-vibrate ulit ang cellphone sa niya. Isa pang mensahe, Ate, hindi mo kayang ayusin yung module. Masyadong maliit. Pero kaya kong i-bypass. Gumawa ako ng code. I-upload mo lang sa diagnostic port ng sasakyan. It will trick the system.
Aandar yan. Pansamantala. Isang solusyon, isang mabilis at madaling solusyon, ngunit para itong isang kasunduan sa demonyo. Ang paggamit sa code ay ang pinakamabilis na paraan para manalo sa hamon, ngunit ito rin ang pinakadelikadong paraan. Itinatago nito ang tunay na problema at ginagamit ang isang bagay na nakuha sa masamang paraan. Tumingin siya sa makina, pagkatapos ay sa USB port sa dashboard ng Hypertruck. Hindi niya gagawin. Ang kanyang lolo ay nagturo sa kanya na ayusin ang problema, hindi takpan ito. Ang paggalang sa makina ay paggalang sa katotohanan. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa module. Kailangan may paraan. Kahit anong paraan. Sa kanyang pagmamasid, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Isang mekaniko sa di kalayuan, hindi ito kasali sa mga nanunood sa kanya. Ito ay abala sa pag-aayos ng gulong ng isang sports car, ngunit ang mga mata nito ay palihim na sumusulyap sa kanya. Pawis na pawis ito, at ang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito ang normal na kilos ng isang sanay na mekaniko. Nagkunwari si Larissa na may inaabot sa kanyang toolbox. Gamit ang kanyang peripheral vision, pinagmasdan niya ang lalaki. Nakita niya itong kinuha ang kanyang cellphone, mabilis na nag-type ng isang mensahe, at pagkatapos ay dali-daling ibinulsa ito na parang may itinatagong kasalanan. Siya ang contact ni Marco sa loob. Ang pagkaunawang yon ay nagbigay sa kanya ng isang ideya, isang mapanganib na ideya, ngunit ang tanging pag-asa na lang niya. Hindi na siya gagamit ng salamin. Susubukan niyang abutin ang module gamit ang kanyang mga daliri. Isang blind repair, isang bagay na halos imposible. Ngunit kailangan niyang subukan. Kailangan niyang palabasin ang tunay na kulay ng lalaki. Ipinasok niyang muli ang kanyang kamay sa masikip na espasyo. Ang mga pisngi ay halos dumikit na sa mainit na bakal. Kinapakapa niya ang daan. Ginagamit ang memorya niya sa blueprint na ipinadala ni Diego. Naroon. Naramdaman niya ang maliit na kahon. Dahan-dahan niyang sinubukang alisin ang nasunog na connector. Mahigpit. Kailangan niya ng mas maraming puwersa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nag-ipon ng lakas. At sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanyang kinatatayuan. Isang malaking metal tray na puno ng mabibigat na wrench at tornilyo ang bumagsak sa sahig mula sa isang kalapit na mesa. 1 pulgada lang ang layo nito sa kanyang ulo. Kung medyo gumalaw lang siya, tiyak na basag ang kanyang bungo. Ang mga gamit ay kumalat sa sahig at ang isa sa mga wrench ay tumama at nag-iwan ng malalim na gasgas sa mamahaling pintura ng Hypertruck. Napaatras si Larissa. Ang puso ay kumakabog sa takot. Ang mekanikong kanina pa niya pinagmamasdan ay nakatayo sa tabi ng mesang pinanggalingan ng tray. Ang mukha nito ay namumutla. Naku, pasensya na. Nadulas sa kamay ko. Sigaw nito, ang boses ay halatang halata. Ang pagkukunwari. Pero alam ni Larissa ang totoo. Hindi yun aksidente. Sinadya iyon. Sinubukan siyang saktan. Sinubukan siyang patigilin. Oras na lang ang natitira sa orasan. Ang tanging pag-asa niya para maayos ang module ay nawala na dahil sa aksidente. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanya at ang tanging nakikita nila ay isa na namang kapalpakan. Tumingin siya sa orasan. 1 oras na lang ang natitira. Ang ingay ng bumagsak na metal tray ay parang isang putok ng baril sa tahimik na tensyon ng talyer. Bago pa man makapag-react si Larissa, si Felipe Ramos ay mabilis na bumaba mula sa kanyang opisina. Ang mukha niya ay puno ng galit. Anong nangyayari dito? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Sir, pasensya na po. Aksidente lang. Sabi ng mekanikong nakabagsak ng tray, nanginginig ang boses. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Felipe. Nakatutok ang mga mata nito kay Larissa na nakatayo pa ring tulala sa tabi ng nagasgasang Hypertruck.
Hindi ka na nga marunong mag-ayos. Nagdulot ka pa ng perwisyo, sabi ni Felipe. Ang bawat salita ay parang isang latigo. Tingnan mo ang ginawa mo. Magkano ang ibabayad mo para sa gasgas na yan? Ha? Gusto ni Larissa sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi siya ang may kasalanan. Gusto niyang ituro ang tunay na salarin. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa kanya. Wala siyang ebidensya. Ang tanging nakita ng lahat ay siya, ang outsider na nakatayo sa tabi ng isang pinsala. Tumingin siya sa mekaniko. Nakita niya ang isang panandaliang ngiti ng tagumpay sa labi nito bago ito nagpanggap na nag-aalala. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Larissa. Ito ang plano. Ang gawin siyang mukhang tanga, palpak, at walang kwenta. Ang sirain hindi lang ang kanyang tiwala sa sarili, kundi pati na rin ang kanyang kredibilidad. Tumingin siya sa orasan sa pader. 59 na minuto. Nawala na ang lahat. Wala nang paraan para ayusin yung module sa pisikal na paraan. Nasira na rin ang kanyang konsentrasyon. Ang tanging natitira na lang ay kahihiyan. Naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang mga balikat. Ang imahe ng kanyang amang nakahiga sa hospital bed ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang pag-asa na dala-dala niya kanina ay unti-unting namamatay, na parang isang kandilang nauupusan ng hangin. Natalo na siya. Si Felipe ay lumapit sa kanya. Ang mukha ay isang maskara ng malamig na pagtatagumpay. Oras na, sabi nito. Ang boses ay mababa at pinal. Tapos na ang laro, miss. Natalo ka. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa dalawang security guard na nag-aabang sa gilid. Ilabas niyo na siya. Napayuko si Larissa. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ito na ang katapusan. Ang pagluhod na lang ang kulang. Ngunit habang naglalakad palapit ang mga gwardiya, isang imahe ulit ang pumasok sa kanyang isip. Si Diego, ang tiwala sa mga mata nito, ang blueprint, ang code. Aandar yan. Isang huling hibla ng pag-asa, isang sugal na napakadelikado. Nang tumalikod si Felipe para kausapin ang mga gwardiya, alam ni Larissa na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Isang segundo lang ang kailangan niya. Sa isang kilos na halos hindi nakita ng sinuman, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na USB drive na palihim na isiniksik ni Diego sa kanyang kamay kanina bago siya pumasok. Ang laman nito, ang code na ginawa ng kanyang pinsan. Habang ang atensyon ng lahat ay na kay Felipe, mabilis niyang isinaksak ang USB sa diagnostic port ng Hypertruck na nasa ilalim lang ng manibela. Ang kanyang laptop na nakapatong sa upuan ay automatikong binasa ang drive. Isang simpleng window ang lumabas sa screen. Execute Nova Override.exe. Napalunok si Larissa. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa ibabaw ng entered key. Ito ay labag sa lahat ng itinuro sa kanya. Isang pandaraya, isang kasinungalingan. Ngunit ano pa ba ang pagpipilian niya? Ang mga gwardiya ay nasa likod na niya. Naramdaman niya ang kanilang anino. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pinindot ang enter. Isang progress bar ang lumitaw sa screen. Uploading code. Ano pang hinihintay niyo? Alisin na yan sa paningin ko. Narinig niyang utos ni Felipe. Hinawakan ng isang gwardiya ang kanyang braso. Tumingin si Larissa sa orasan. 10 segundo na lang. 9. Ang progress bar ay nasa kalahati pa lang. 8. Pilit siyang hinihila ng gwardiya. 7. Ate! Narinig niyang sigaw ni Diego. 6. 5. 4. Upload complete. Removing traces. 3. 2. 1. Beep! Kasabay ng pagtunog ng orasan na hudyat ng pagtatapos ng 6 na oras, isang ingay ang biglang bumaasag sa katahimikan. Isang malalim, malakas na ugong. Ang mga ilaw sa dashboard ng Hypertruck
ay biglang umilaw na parang isang Christmas tree. Ang mga headlight nito ay bumukas, nagliliwanag na parang mga mata ng isang nagising na halimaw. At pagkatapos, isang dagundong na yumanig sa buong sahig ng talyer. Ang makina ng Nova Vuov ay umandar. Hindi isang paos na tunog, hindi isang hirap na pagsisimula. Isang perpekto, malinis, at nakakabinging sigaw ng kapangyarihan. Sa lahat ng tao sa loob ng Novartek, may isang taong hindi nagulat. Si Arthur Deniz, ang chairman at nag-iisang may-ari ng buong kumpanya, ay nakaupo ng komportable sa kanyang secret observation room sa itaas ng talyer. Ang silid ay nakatago sa likod ng ordinaryong pader, ngunit ang isang bahagi nito ay isang malaking one-way mirror na nagbibigay sa kanya ng walang harang na tanawin ng lahat. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa at sa kanyang tabi, sa isang serye ng mga high-definition monitor, ay nakikita niya hindi lang ang bawat anggulo ng talyer, kundi pati na rin ang bawat data na dumadaloy sa network ng kumpanya. Kanina pa niya pinapanood ang maliit na pagsubok ni Felipe Ramos. Sa totoo lang, siya ang nagbigay ng ideya. Pagkatapos ng pagtataksil ni Marco Sandoval, kailangan niya ng isang bagong paraan para subukin hindi lang ang galing, kundi ang karakter ng isang tao. Ngunit ang simpleng pagsubok na ito ay naging isang bagay na mas malaki. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang tusong pagbagsak ng tool tray ng mekanikong si Alvarez, isang taong matagal na niyang pinaghihinala ang tauhan ni Marco. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Larissa Monteiro at higit sa lahat, nakita niya ang digital na multo na pumasok sa kanyang sistema. Nang unang lumabas ang security alert sa kanyang monitor, ang unang reaksyon ng kanyang IT team ay i-shutdown ang buong network. Ngunit pinigilan sila ni Arthur. Hayaan niyo lang, utos niya sa intercom. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. At namangha siya sa kanyang nakita. Ang hacker ay hindi isang profesional na mersenaryo. Ang mga kilos nito sa sistema ay magaspang pero epektibo. Parang isang batang mausisa na sumisilip sa mga bintana. Sinundan ng mga mata ni Arthur kung paano nakuha ng hacker ang blueprint ng Nova Vuov. Pagkatapos, kung paano nito binuksan ang mga lumang email logs ni Marco Sandoval. Sa monitor ni Arthur, kitang-kita ang mga email na natuklasan ng bata. Mga lihim na pakikipag-usap ni Marco sa isang kumpanyang katunggali. Ang plano ng sabotahe, ang presyo ng kanyang pagtataksil. Ang batang ito, na hindi niya alam ay si Diego, ay hindi lang nagbigay ng solusyon sa kapatid nito. Inilantad nito ang buong cancer na sumisira sa kanyang kumpanya. At si Larissa Monteiro, nakita ni Arthur ang panloob na laban sa mga mata ng dalaga. Nakita niya ang pagtanggi nitong gamitin ang madaling paraan. Nakita niya ang tapang nitong subukang gawin ang imposible. At sa huli, nakita niya ang desperadong pagsaksak ng USB drive. Hindi ito pandaraya para kay Arthur. Ito ay survival. Ito ay pag-angkop. Isang huling matapang na galaw ng isang taong na corner. Kaya naman, nang ang orasan ay umabot sa 0 at ang talyer ay napuno ng katahimikan, si Arthur Deniz ay kalmadong humigop ng kanyang tsa, naghihintay. At nang ang makina ng hypertruck ay umugong at sumigaw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng matandang chairman, isang dagundong na gumising sa lahat. Napatanga ang mga security guard na hahawak sana kay Larissa. Si Alvarez, ang mekanikong nagbagsak ng tray, ay namutla na parang isang patay. At si Felipe Ramos, si Felipe ay parang isang estatwang nabasag. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa hindi makapaniwalang pagkagulat. Ang buong mundo niya, ang lahat ng kanyang paniniwala, ay gumuho sa isang iglap sa harap ng nakakabinging tunog ng isang perpektong makina. Ang buong talyer ay natahimik. Walang makapagsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang malakas at matatag na pag-andar ng Nova Vuov. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Larissa, ang kanyang kamay
ay nakapatong pa rin sa dashboard. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas-baba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Nagawa niya. Sa huling segundo, nagawa niya. Dahan-dahan, isang tunog ng pagpalakpak ang nagsimulang marinig. Isang mabagal, sinasadyang palakpak. Lumingon ang lahat sa pinanggagalingan ng tunog. Ang isang bahagi ng pader sa itaas, na akala ng lahat ay pader lang ay bumukas. Isang nakatagong pinto. Mula rito ay lumabas si Arthur Denise, bihis sa isang simpleng polo shirt at slacks. Ngunit ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa umuugong na makina. Nagpatuloy siya sa pagpalakpak habang dahan-dahan siyang bumababa sa isang hagdanan na hindi alam ng karamihan na naroon pala. Huminto siya sa gitna ng talyer. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang mga empleyado, kay Felipe, at sa wakas, kay Larissa. Itinigil niya ang kanyang pagpalakpak. "Bravo, Miss Montero," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na dinig ng lahat. Bravo. Ang pagpapakita ni Chairman Arthur Denise ay nagdulot ng isang alon ng pagkabigla sa buong talyer. Maging si Felipe Ramos ay napaatras ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng takot at pagkalito. "Sir!" Bulong ni Felipe, hindi makapaniwala. "Anong ginagawa ninyo dito?" Hindi siya pinansin ni Arthur. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Larissa. "Hindi lang ang makina ang inayos mo ngayon, iha," sabi ng matanda. Isang maliit na ngiti ang makikita sa kanyang mga labi. "Inayos mo ang isang problemang mas malaki pa." Lumingon si Arthur at tumingin ng diretso sa mekanikong si Alvarez. Sa isang iglap, ang kabaitan sa mukha ng chairman ay nawala. Napalitan ng isang tingin na kasing talim ng yelo. "Mr. Alvarez," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit naglalaman ng panganib. "Maari mo bang ipaliwanag kung bakit may kopya ka ng mga top secret na email sa pagitan ni Marco Sandoval at ng ating kakompetensya sa iyong personal na account?" Sa isa sa mga malalaking screen sa pader ng talyer, biglang lumitaw ang mga kopya ng email, ang mga parehong email na nakita ni Diego. Ang plano ng sabotahe, ang presyo, ang pagtataksil. Namilog ang mga mata ni Alvarez. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga uniforme nila. Hindi totoo yan. Na-frame up lang ako." "Talaga ba?" tanong ni Arthur habang naglalakad palapit sa kanya. Dahil ayon sa security logs, ikaw lang ang nag-iisang tao maliban kay Mr. Ramos na lumapit sa hypertruck kagabi. At ayon sa aking IT department, ang aksidenteng pagbagsak mo ng tool tray ay nangyari eksakto 14 na segundo matapos kang makatanggap ng isang text message mula sa isang unregistered number. Ang mensahe? "Patigilin mo siya. Ngayon na." Bumagsak ang mga balikat ni Alvarez. Nawala na siya ng lakas para magsinungaling. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga kamay ay nanginginig. Mula kay Alvarez, ang tingin ni Arthur ay lumipat kay Felipe. Ang galit sa mga mata ng chairman ay napalitan ng isang malalim na pagkadismaya. "At ikaw, Mr. Ramos," sabi ni Arthur, umiling-iling. "Binigyan kita ng responsibilidad. Binigyan kita ng tiwala at ginamit mo ang iyong posisyon para mangapi ng isang taong humihingi lang ng pagkakataon." "Sir, sinusubukan ko lang protektahan ang kumpanya." Nagsimulang magpaliwanag si Felipe, ngunit pinutol siya ng chairman. "Protektahan ang kumpanya o protektahan ang sarili mong ego?" tanong ni Arthur. "Nakita mo ang talento, pero pinili mong pagtawanan ito dahil hindi ito nakabalot sa isang magandang diploma. Ang talento ay walang pinipiling estado sa buhay, Felipe. Isang aral na dapat mong matutunan sa mahirap na paraan." Humarap si Arthur sa lahat. Simula ngayon, si Mr. Ramos ay tinatanggal sa kanyang posisyon bilang manager. Ibabalik siya sa rank and file, isang junior mechanic. Kung gusto niyang manatili, kailangan niyang magsimula ulit mula sa pinakamababa.
Ang anunsyo ay parang isang bombang sumabog. Si Felipe ay napayuko. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding kahihiyan. Ang taong minsang hari ng lugar na ito ay ngayon ay ibinagsak sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan. Sa wakas, muling humarap si Arthur kay Larissa. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng respeto at paghanga. "Miss Monteiro," sabi niya. Kumuha siya ng isang folder mula sa kamay ng isang assistant na lumapit sa kanya. Inabot niya ito kay Larissa. Nanginginig ang mga kamay ni Larissa habang binubuksan niya ang folder. Sa loob, may 3 bagay. Una, isang sulat na nagsasabing binibigyan siya ng full scholarship sa pinakamahusay na engineering university sa bansa. Sagot lahat ng Novartec. Pangalawa, isang kontrata. Isang training and employment contract, hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa isang undisclosed minor programming prodigy na magsisimula kapag nasa tamang edad na ito. At pangatlo, isang tseke. Nang makita ni Larissa ang halaga na nakasulat sa tseke, napahawak siya sa kanyang bibig. Ang mga numero ay sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Hindi lang ito sapat para sa operasyon ng kanyang ama. Sapat ito para bayaran ang utang nila sa bangko, para sa gamot, at para sa isang bagong simula. Bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan o desperasyon. Ito ay luha ng pasasalamat, ng ginhawa. "Salamat po. Salamat po." Iyon lang ang paulit-ulit niyang masabi. Ngumiti si Arthur. "Huwag kang magpasalamat sa akin. Pinaghirapan mo yan. Kayo ng pinsan mo." Sa gitna ng lahat ng iyon, naglakad si Larissa palayo sa karamihan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nanginginig na pinindot ang numero ng ospital. "Hello?" sabi niya. Pinipigilan ang kanyang paghikbi. "Gusto ko lang pong sabihin, ituloy niyo po ang operasyon ng tatay ko. Babayaran namin ang lahat." Habang kausap niya ang ospital, naramdaman niyang may lumapit sa kanya. Si Felipe. Hindi na ito ang mayabang na manager. Isa na lang siyang lalaking wasak ang pagkatao. Nakayuko ito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Patawad," bulong nito. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Larissa. Ibinaba niya ang kanyang telepono at tinitigan lang ang lalaking nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin o kung ano ang dapat maramdaman. Lumipas ang 3 taon. Ang ingay ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa plato ay sinabayan ng masayang tawanan. Ang amoy ng sinangag at mainit na kape ay pumuno sa maliwanag na kusina. "Larissa, anak, isa pa," sabi ng kanyang ama, si Mang Anton, habang inaabutan siya ng isang platito ng pandesal. Malusog na ito ngayon, malayo sa dating itsura nito na laging nakahiga sa sakit. Ang mga mata nito ay muling nagkaroon ng buhay at ang mga ngiti nito ay abot hanggang tenga. "Tama na, tay. Baka malate ako," sagot ni Larissa, nakangiti. Nakatira na sila ngayon sa isang disenteng bahay sa isang tahimik na subdivision. Maliit lang ito, ngunit para sa kanila, isa itong palasyo. Ang bawat sulok ay puno ng kapayapaan, isang bagay na matagal na nilang hindi naramdaman. "Hayaan mo na yang si ate, tay," sabi ni Diego, na ngayon ay isa ng binatang 16 years old. Mas matangkad na ito kaysa kay Larissa, ngunit ang pagiging seryoso nito sa harap ng laptop ay hindi pa rin nagbabago. Lagi namang nagmamadali yang si Miss Chief Engineer. Nagtawanan silang lahat, Chief Engineer. Minsan hindi pa rin makapaniwala si Larissa. Matapos ang kanyang pag-aaral na sinuportahan ng Novartec, mabilis siyang umangat sa kumpanya dahil sa kanyang hindi matatawarang galing at dedikasyon. Hindi na siya ang babaeng gusgusin na napadpad sa Novartec. Ang kanyang mga kamay ay malinis na ngayon, ngunit ang mga maliliit na peklat mula sa mga taon ng pagtatrabaho sa talyer
ay naroon pa rin. Isang paalala kung saan siya nanggaling. Ang dati niyang jacket na kupas ay napalitan na ng isang itim na blazer na nagpapatingkad sa kanyang awtoridad. Kumpiyansa na siya ngayon, may kapangyarihan sa kanyang boses, ngunit ang init at kababaang loob sa kanyang puso ay hindi nawala. Pagdating niya sa Novartek, bumati sa kanya ang lahat ng empleyado ng may paggalang. "Good morning, Ma'am Larissa." "Good morning po, engineer." Tumango siya at ngumiti sa bawat isa. Dumaan siya sa talyer na ngayon ay mas malaki at mas moderno na. Ang bawat kilos niya ay binabantayan ng mga bagong mekaniko na tinitingala siya bilang isang inspirasyon. Nakita niya ang isang batang intern na nahihirapan sa isang komplikadong makina. Lumapit siya. Ang problema ay wala sa fuel injector. Sabi niya ng mahinahon, "Nasa timing ng valve. Pakinggan mo." Itinuro niya ang isang partikular na tunog, isang halos hindi marinig na hiss. Namangha ang intern. Sa isang sulyap lang, nalaman na agad ni Larissa ang problema. Naalala ni Larissa ang kanyang sarili sa bata. Pinahiram niya dito ang isa sa mga paborito niyang gamit at tinuruan ito ng may pasensya. Sa loob ng kanyang opisina, ang dating opisina ni Felipe Ramos, naghihintay sa kanya ang isang tambak na papeles. Ngunit bago siya magsimula, nag-usap muna sila ni Mr. Denise sa isang video call. Hindi na siya boss para sa kanya. Isa na siyang mentor. Isang kaibigang nagtitiwala sa kanyang mga desisyon. "May balita na ba tayo sa bagong R&D project ng team ni Diego?" Tanong ni Arthur, na ngayon ay mas madalas nang nasa bahay at nagpapahinga. "They're making progress, sir," sagot ni Larissa. "Diego is arguing with the senior programmers again. He says their code is inefficient and ancient." Tumawa ang matanda. "That's my boy. Hayaan mo siya. He will run this company someday together with you." Matapos ang kanilang pag-uusap, tiningnan ni Larissa ang kanyang schedule. Mayroon siyang final interview para sa isang bakanteng posisyon, isang junior mechanic. Kumatok ang kanyang sekretarya sa pinto. "Ma'am, narito na po ang huling aplikante para sa interview," sabi nito. "Sige, papasukin mo siya," sagot ni Larissa, hindi inaalis ang tingin sa mga papeles sa kanyang mesa. Bumukas ang pinto. Narinig niya ang mga yabag na palapit. "Good morning, ma'am," sabi ng isang pamilyar na boses. Itinaas ni Larissa ang kanyang tingin at ang kanyang mundo ay sandaling huminto. Nakatayo. Sa harap ng kanyang mesa si Felipe Ramos. Nakatayo si Felipe Ramos sa harap ng mesa ni Larissa. Ang kanyang mga kamay ay magalang na magkahawak sa kanyang likuran. Ang dating arogante at makapangyarihang manager ay wala na. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay mas payat. Ang kanyang muka ay may mga bagong guhit ng karanasan at ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay iba na. Wala na ang pang-iinsulto, wala na ang pagmamataas. Ang naroon na lang ay isang mahinahon at malalim na pagpapakumbaba. Ilang segundo silang nagkatitigan. Si Larissa, nakaupo sa silya ng kapangyarihan. Si Felipe, nakatayo bilang isang aplikante. Ang sitwasyon ay isang perpektong kabaligtaran ng kanilang unang pagkikita 3 taon na ang nakalipas. Si Larissa ang unang bumasag sa katahimikan. Kinuha niya ang resume ni Felipe at binasa ito na parang hindi niya kilala ang lalaki. Ang kanyang boses ay naging propesyonal. Walang bahid ng anumang personal na emosyon. "Mr. Ramos," simula niya, "nakasaad dito na matapos kang umalis sa Novartek, nagtrabaho ka sa 3 magkakaibang talyer. Isang vulcanizing shop sa Caloocan, isang jeepney repair shop sa Tondo, at isang maliit na family-owned garage sa Bulacan. Bakit?" Hindi nagatubili si Felipe sa pagsagot. Tila handa na siya sa tanong na ito. "Dahil kailangan kong matuto ulit mula sa simula, ma'am." Sagot niya, ang boses ay matatag. "Noong nasa posisyon ako, inakala ko na alam ko na ang lahat dahil sa mga diploma at seminar na pinuntahan ko.
Pero hindi ko pala talaga alam ang ibig sabihin ng maging isang mekaniko. Hindi ko alam ang pakiramdam na madumihan ng kamay, na magtrabaho para sa kakarampot na kita, na umasa sa tiwala ng ordinaryong customer para lang makakain ng pamilya mo. Tumingin si Felipe ng diretso sa mga mata ni Larissa. Sa mga lugar na yon, natutunan ko ang respeto. Respeto sa trabaho, respeto sa kapwa, at respeto sa mga taong nagsisikap kahit anong hirap ng buhay. Tumango si Larissa. Hindi nagpapakita ng anumang reaksyon. Nagpatuloy siya sa mga tanong na teknikal, mahihirap na tanong tungkol sa mga hybrid engine, sa mga diagnostic software, sa mga bagong teknolohiya. Sa bawat tanong, si Felipe ay sumasagot ng may kumpiyansa at katumpakan. Malinaw na hindi niya sinayang ang nakalipas na 3 taon. Nag-aral siya, nagpakahusay siya. Sa wakas, dumating si Larissa sa huling tanong. Isinara niya ang folder, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa, at sumandal sa kanyang upuan. "Bakit mo gustong bumalik dito, Felipe?" Tanong niya. Sa unang pagkakataon ay ginamit ang kanyang unang pangalan. Ang tanong ay hindi na bilang isang chief engineer, kundi bilang si Larissa. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Felipe. "Dahil gusto kong patunayan," sabi niya ng marahan. "Hindi sa inyo, ma'am, o kay Mr. Denise, kundi sa sarili ko. Gusto kong patunayan sa sarili ko na nagbago na ako, na ang Felipe Ramos na nakilala ninyo noon ay patay na. At gusto kong maging bahagi ulit ng lugar na ito, hindi bilang isang manager, kundi bilang isang simpleng mekaniko na handang maglingkod at matuto." Katahimikan, tinitigan ni Larissa ang lalaki sa kanyang harapan. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang bigat ng kanyang mga pinagdaanan. Naalala niya ang galit, ang kahihiyan, ang sakit na idinulot nito sa kanya. Ngunit naalala rin niya ang aral na itinuro sa kanya ng kanyang ama nang gumaling ito. Ang pagpapatawad, anak, ay hindi para sa taong nagkasala sa'yo. Para ito sa sarili mo, para gumaan ang puso mo. Kinuha ni Larissa ang isang ballpen mula sa kanyang desk. Ang tunog ng pag-click nito ay ang tanging ingay sa silid. Dahan-dahan, sa ibabang bahagi ng application form ni Felipe, sa ilalim ng linyang nagsasabing "For recommendation", isinulat niya ang isang salita: "Hired". Pagkatapos, nilagdaan niya ang kanyang pangalan sa ilalim nito. Nang makita ni Felipe ang ginawa niya, isang emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita ni Larissa dati. Luhang puno ng pasasalamat. "Salamat, ma'am. Maraming salamat. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ito," sabi niya. Nanginginig ang boses. Tumayo si Larissa. Inilahad niya ang kanyang kamay, hindi bilang isang boss sa isang aplikante, kundi bilang isang kasamahan sa isa pa. "Ang mga dakilang tao ay hindi naghihiganti, Felipe," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng bigat at karunungan. Binabago nila ang kapwa nila. Tinanggap ni Felipe ang kanyang kamay. Ang kanilang pagkamay ay isang selyo, hindi ng isang kontrata, kundi ng isang bagong simula. Isang simbolo ng pagpapatawad, ng pagbabago, at ng isang katotohanang mas malakas pa sa kahit anong makina, na ang puso ng isang tao, gaano man ito nasira, ay palaging may kakayahang maayos muli. Welcome to the team, Mr. Ramos.